Sumainyo ang Panginoon. Juan ang kanyang pangalan. Ito ang ipinahayag ni Zacarias bilang kaganapan ng pangako ng Diyos na ipinahayag sa pamagitan ng Anghel Gabriel. Anong sabi? Ikaw ay magiging pipi hanggat dahil sa hindi mo pananalig sa Diyos. Yung sinabi kay Zacarias noong nagpakita ang Anghel Gabriel kay Zacarias nung siya'y nag-aalay ng insenso sa templo ng Jerusalem. Ngayon, sa Ebanghelyo, nakita natin na nawala na yung kanyang pagkabibig. Nawala na ang kanyang pagkabigay. Parang sinabi natin na, sabi nga ko minsan, nawala na yung sumpa. Pero hindi naman nanunumpa ang Diyos. Kaya yun ay gawa ng epekto ng kanyang kawalan ng pananalig. So, dumaloy sa kanya ang grasya ng Diyos. Maliwanag ko kasi kanyang ikinonform, pinatunayan niya na ang pangalan na ibibigay sa bata ay sa pangalan na ibinigay ng Anghel Gabriel. Juan. Kasi noong unang panahon, kalimitan, kung anong pangalan ng tatay, yun din yung pangalan ng anak. No? Nilalagyan lang halimbawa ng prefix or suffix. Katulad halimbawa ng yung bar. Yung bar kasi sa Hebreo ay anak. No? Kaya pag sinabi Bartolome, ibig sabihin, anak ni Ptolemy. No? Pero nandun pa rin yung Ptolemy. Kasi yun yung tatay. Or kung minsan sabihin ng Zacarias din na ibibigay. Yun ang bahagi. Zacarias na anak ni Zacarias. Yun na yung pamantay nila. Kaya kalimitan, halos pare-pareho ang kanilang mga pangalan. Nung panahon na yun, hindi pa naman uso yung surname, yung apelido. 2,000 years ago. Later na lamang yung apelido. But anyway, yun ang ibig sabihin. Na Juan ang kanyang pangalan bilang kaganapan ng pangako ng Diyos. At anong ibig sabihin ng Juan o Johannes sa wikang Hebreo? Ang ibig sabihin ni ang kagandahang loob ng Diyos. Ang grasya ng Diyos. Ang makagrasya ng Diyos. The graciousness of God. Ang Diyos na puno ng pagpapala. Ang Diyos na palaging nagbibigay ng grasya. At bahagi yun ng pagninilay na makita natin sana, sabi nga natin, makita natin yung biyaya na ito habang pinagnilay-nilayan ko. Ano kaya yung pagtutuunan natin ng pansin dito sa usapin ng kagandahang loob ng Diyos. Marami na nakita tayong kagandahang loob, pero tamang-tama ako kasi ang ngayon ay pinag-uusapan yung isang bagong dokumento ng simbahan na tungkol sa, sabi nga nung isa na nag-message sa akin kasi may mga account ako,
social media. Sabi, Father, pinapayagan na ba ng simbahan ngayon ang pangangalunya? No? Sabi mo, hindi. No? Kasi yung bagong dokumento ngayon na blessing. Blessing, kasama rito yung alin? Yung blessing ng mga hindi kasal. Yung blessing ng mga dalawang babae. O blessing ng dalawang lalaki. Blessing o kung tawagin natin ay mga LGBT. Pero sana po makita natin alin. Ito yung uugat po natin yun sila saan? Sa graciousness of God. Pero kinakailangan natin i-clarify. No? I-clarify kung anong uri ng blessing yung binabanggit ng simbahan. No? Yung blessing na binabanggit ng simbahan ay alin? Hindi ito yung sakramento. No? Pag sinabi kasi natin blessing, una yung sakramento. Ay pito tayong sakramento. No? Yung pangalawang blessing, kung tawagin natin ay alin? Sacramental. No? Mag-blessing sa sasakyan, mag-blessing ng rosaryo, mag-blessing ng bahay, no? Mag-blessing ng motor o lupa. No? Yan ang tawag natin yan ay sacramentals. Sacraments and sacramentals. Ito pong blessing na sinasabi ngayon ng simbahan, hindi po yung sacraments. Hindi na nangahulugan kapag nag-blessing ngayon ng dalawang lalaki, ibig sabihin mag-asawa na yun, hindi ho. No? Yun ay alin, blessing of mercy. No? Na hinihiling natin na alin, na itong dalawang ito na humihingi ng blessing ay katulad ng pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos. Katulad kanino? Yung blessing na ibinigay ng Diyos kay Zaccheo. So bahagi ho, si Zaccheo, kilala naman si Zaccheo. Sino ba si Zaccheo? Isang publicly known sinner. Ano yung ginawa niyang publicly known sinner? No? Siya ay tax collector. So siya ay kumukuha ng mga buwis. At nung panahon na yun, itinuturing na kapag ikaw ay BIR, no? Ikaw ay tinuturing na makasalanan. Ano pa yung blessing na nakita natin? Yung blessing ng isang, yung Samaritan woman, yung adulterer, yung nahuli sa pakikiapid, no? Bahagi ho na anong sabi ni Jesus? Hindi rin kita paparusahan. Hindi nangulugan na sinasabi na tama yung ginagawa mo. Hindi. Hindi pa rin yung kasal yun. Kaya bahagi ho. Pero yun ay alin. Yung blessing na hindi mo kinakailangan na walang kondisyon. Bakit mo blessingan? Kasi humihingi sila ng tulong na gamayan sila ng Diyos. Hindi para i-condone yung ginagawa nilang mali. Sapagkat maaring yung taong ito ay nagnanais na maglingkod sa Diyos, nagsusumikap, na sila ay makasunod sa kalooban ng Diyos, kaya lamang kuminsan natutugso. Natutugso. Pero kaya mo sila bibilisengan, kasi sabi nga natin, ngayon ay controversial. Kaya sabi ni Bay, ba't mo bibilisengan yan? Ibig sabihin niya, tama na yung ginagawa nila. Hindi. Ang kasalanan ay kasalanan.
Bakit mo, Father Beblusingan? Yun ang kalimitang tanong. Bakit ngayon hinahayaan ng simbahan na Beblusingan? Kasi Beblusingan mo sila as an act of mercy. Gawa ng awa. Gawa ng kagandahang loob ng Diyos. Yun nawa yung makita ko natin. Na ang Diyos ay nagnanais natin na sana kayong dalawa ay umiwas sa kasalanan. Umiwas sa kasalanan. Ano mang uri ng relasyon na pwede naman kayong magsama. Pero nang hindi kayo magkakasala, companionship. Kasi bahagi yun, hindi lang gawa ng alin. Na kayo ay magtatali. No? Hindi. Pero yun naman yung makita ko natin ngayon. Hindi bagong-bago lang kasi dinalabas lang ito ng Vatican. 3 araw pa lamang ang nakalilipas. Ninanais ko na dito natin hugutin yung ating paghinilay sa araw na ito. Na alin, ganun kabait ang Diyos. Ganun kabait ang Diyos. Basta lumapit lamang tayo sa Kanya. Hindi niya tayo titignan kung tayo may marumi o hindi. Pwede niya tayong pagpalain. At pwede na kung saan alin, pwede niya tayong baguhin. Yun yung kahalagahan ng dokumento na ito. Kaya maganda yung salitang Juan ang kanyang pangalan. Nang ibig sabihin ay kagandahang loob ng Diyos. Makita natin yung alin, yung patuloy na pagdaloy ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Pero ulitin ko ulit, hindi nangahulugan na ito ay nagpapahayag na alin na ikaw ay hindi na nagkakasala. Ang gusto ng Diyos, tulungan ka na huwag ka nang manatili sa pagkakasala. At nawa, magabayan ka ng Diyos, baka nga ang kailangan lang ay alin, yung pagkilos ng Diyos na matulungan ka na hindi ka magkasala. Paano pa paano yan kapag nagpa-blessing pagkatapos ay ganun pa rin? Anong problema? At least, makita pa rin yung alin. Ganun pala yung ating Diyos. Yung Diyos na puno ng kanyang kagandahang loob. Hindi na uubos. Handang palaging tumulong para tayo ay gabayan, para tayo ay palakasin, upang tayo ay patuloy na hamunin para tumahak sa landas ng kabanalan, sa landas ng Diyos. Kaya itong dokumento na ito ng simbahan ngayon ay isang maliwanag na alin, na tanda ng kagandahang loob ng Diyos. Juan ang kanyang pangalan.